Father God in heaven, pasalamat kami sa privilege liwat today nga makasimba Ginoo simo. Salamat gid sa bilog nga semana nga imo nga upod, pag-guide, pag-bless sa iyong people, and Holy Spirit, salamat gid sa iyong ministry nga padayon gid nagabulig sa amon sa bilog Ginoo nga semana. Salamat gid, and even today gindala mo kami sa nga lugar pagi sa imo grasya, sa imo kaluoy, and makasimba Ginoo simo. And today, this time, may privilege kayo makasimba sa inyo pagi sa pag-study sa mga word. So please, ask mo sa inyo buligid, kaya sa amon lang, mga waywaay kami Ginoo kung waygid sa inyo bulig. So palihog ka magapainchindi sa amon sa inyo pulong. I-guide please ang ako ni hambal, ang ako hindi hambal, ang PowerPoint, ikaw mag-override, ngayon mo gid nga pure nga words ang ma-learn namon sa bunga time. And help us also, may mga ga-disturbo maybe sa amon sa bunga time, sa amon mind, sa amon nga hearts. Ga-asking sa iyong bulig, please, ikaw magakuha sina, and i-focus kami Lord, please, imo word, kay may grabe ka ka-importante nga mensahe sa amon tanan. And please, ikaw magamit, Lord God, sang needs ng people today, pagi Lord, sa imo word. Lord Spirit, please, ikaw magpag-istorya sa amon, and help us nga ma-apply gini sa amon tagsa kabuhi. Upod man sa Gajon Online sa bunga time. This is our prayer in Jesus' name, Amen. Mga pong ko mo, salamat gid. As I said kanina, art sa may Book of John naton. Padayon natin itong series sa may chapter 16. Chapter 16 sa mga why naka-join ligad, no? And then episode 3 na kita, no? Ginto nga nato ni ligad ang John chapter 16 sa duwa lang gid ka simple nga parts. Jesus teaches the reasons from teaching the world's hate and pag-abot sang nalipatan na butang daw pag-abot sa Holy Spirit. Dayon, Jesus teaches about God's responses to the world's hate. Ano na isubong ang response ni God sa persecution nga obrahon sang kalibutan, no? Kita sa mga balita and even sa aton di sa Pilipinas, may mga persecution kung committed ka nga follower ni Jesus. For this time, aranak tadi sa may second part na, itanaw naton padayon, ano ya ang response ni God kay gina-persecute sang world ang mga believer ni Jesus. Kaya why naman di si Jesus nga upod sila this time, no? So anong response ni God, no? Sa gusto sang word picture, dobod lang ako mangita po, amo lang nila question mark kag ang response ni God. Ang first ginato pag-learn sini sa may episode 1, ang atong summary is when persecution comes, keep following Jesus, no? Kung mag-abot man ang persecution and mag-abot ng persecution sa imo, sa imong family, sa imong workplace, sa imong classroom or sa mga classmates nimo or sa mga upod mo sa iyong barkada, hindi maguntat, pero padayon sa pag-follow sa kay Lord Jesus Christ, no? Hindi magpapirdi, hindi mahuya, padayon sa pag-follow kay Jesus. And last Sunday, gilearn naton sa may verse 5 as sa verse 7 na know and receive the advantage of Christ's ascension and the Holy Spirit's coming, no? Dito, gintanaw naton ang 8 karason kung advantage ang paghalin ni Lord Jesus Christ, pagbalik niya sa langit, and nag-abot na yun ang Holy Spirit, no? So, subong naman niya nga aga, i-learn naton ang ikawalo, no? Kay ligad to, 8 to siya, pero why natong itapos? Kay today, amo ni ang number 8, no? Nga rason kung advantage ang pagbalik ni Lord Jesus Christ sa langit and nag-abot ang Holy Spirit. And praise God, the Holy Spirit has come. And may grabe sa kaimportante nga ginoobra sa aton kabuhi. So sumungaga, amo gyapon, no? Ano ang hambal ni Jesus and ano na siya para sa aton? Kung sa diretso hanay pangastorya sang mga Ilonggo, ti ano labot tada, no? Nahan. Ano labot tas ginambal ni Jesus, nahan. So sumungaga ya ang aton yang message kung i-summarize naton, amo lang sa kasimple. When persecution comes, don't worry. The Holy Spirit is at work. Sa pag-abot sa persecution, hindi mag-worry. Bisan pa nga do normal na tendency sa aton mag-worry, mahadlok, makulbaan. Pero may option ta nga hindi mag-stay. Hindi magsigi nga ga-worry. May option kita nga hindi magpabilin sa kahadlok. May option kita nga hindi magpabilin sa kulba. Kaya nga aman, ang Holy Spirit, nagatrabaho man, nag-abot siya
and nagatrabaho man siya. Hindi lang sa kabuhi sa mga tumuluo or sa mga believer ni Jesus, kundi even sa mga hindi man tumuluo ni Jesus. And today, amo na aton nga tan-awon. So ihambag please mo tupad. When persecution comes, ready? Everybody, please read. When persecution comes, don't worry, the Holy Spirit is at work. Na, sige, tingnan gid. Subong nga na magdugay kay sa ginhambal ni Lord Jesus Christ. Sige. Ang kabilugan sa John chapter 8, John chapter 16 verse 15, anong ginhambal diri? Sa simpleng istorya, it is about the ministry or trabaho sa Holy Spirit sa kabuhi sa mga hindi tumuluo ni Jesus, kag sa mga tumuluo or believer ni Jesus, pero para inatanan gyapon sa kahimayaan, sa glory ni Jesus. No? Why siya separate nga mission, kundi amo gyapon ning mission la para gyapon sa kadayawan sang Dios. And this time, gin-emphasize ang word ni Jesus, ang name ni Jesus. So tatlo, magtrabaho sa kabuhi sa mga hindi tumuluo ni Jesus, gakontra kay Jesus. Gatrabaho sa mga sumulunod ni Jesus, agpara itanan sa glory ni Jesus. Okay? So sa buong time, ma-start ta sa unagid. Ano ang trabaho sa Holy Spirit sa hindi tumuluo ni Jesus? Kaya ang Holy Spirit gali, gatrabaho man sa hindi tumuluo ni Jesus, no? Sige, basang tadungan please, kung kaya lang. And he, everybody, antanan please, ready, go. And he, when he comes, will convict or rebuke or show the world regarding sin and righteousness and judgment. Kung nakafollow kita sa atong series, ang world ni siya, nagatumod ni siya, or nagahambal ni siya about sa mga tawo nga waay naga-believe sa kay Jesus, no? Mga nagakontra sa kay Jesus. And ang Holy Spirit, si He, and He, kung maabot siya, He will convict. Sa mga kabataan, nga budlaya mag-intindi sa convict, meaning na sa simpleng istorya is mag-rebuke, no? Mag-correct sila, ipa-intindi sa ila, ipakita. Tapos, dumay dala ni siya nga medyo negative nga connotation, nga medyo mahuyan sila sa ilang mindset sa una. Kay sala siya. Pero, amo ni Abraham niya, ipaklaro ya sa ila. Tudluan sila, koreksyonan niya sila, ipaklaro ya sa ila ang regarding sin and righteousness and judgment. No? So, convict or ipaklaro ya sila. So, sino sa mag-obra gani? Ang Holy Spirit. Now, what does it mean that when the Holy Spirit comes, He will rebuke or show non-believers about their sin, about righteousness, and about judgment in John 16:8-11. Ang first part niya, hasta lang sa may verse 11 na, John 16, verse 8-11. Anong po siningon sini? Nami man sa word ni God, kaya ang iban nga parts ni, gin-explain niya kung ano ni sa siningon sang sin ni, ano ning righteousness nila, ang judgment. Sige, dito magdugay. Ano ang ginamin niya, nga ipakita niya sila, o tudloan sila, o koreksyonan niya sila, about sa sin sang kalibutan. Ano ang ila sala? Ano ang ila sala, be? Sa aton Bible, dira, hambal niya sa verse 9, regarding sin because they do not believe in me. Sino si me? Si Jesus, no? So una, klaro gid, namigiging butangan sa word ni God, klaro gid, nga ang ila sala, hindi siya ang ila nga pagkamakasala, hindi isang aton nga pagkamakasala, no? Kundi, maisa ka specific nga sala, nga amo ni ang ginapaklaro, amo ni ginapakita sila sang Holy Spirit. Isa lang gid. Ano yung nga sala? Waay sila nag-believe, waay sila nagpati, nagtuo sa kay Jesus, no? Nahan. So, klaro-klaro gid. So, they did not believe in Jesus. Amo ni siya ang ilang sala. And please tandain ni siya, kaya ang ilan ni karon nga nga ang tatlo tubla, ang sin, righteousness, and judgment, may nami ni sa karon nga kombinasyon. Kaya so una sa sin, wise na nagtuo or nagpati sa kay Jesus, no? Sige. Now, next naman about righteousness. Ano naman na yung ginamin niya nga ipakita iya sa mga non-believers ang
righteousness. Ano namin yan ini? Una gid, ano ang righteousness? Ano ang righteousness? Nagadala isang idea, being acceptable to God. Approved to God, integrity, virtue, purity of life, rightness, and correctness, no? Correctness. Nang simpleng istorya, tsakto ng wais ng sala, no? Nang insakto gid. Kag ultimately approve gid sa kay God, no? Ang arabla si God gid ang hambang nga sakto gid, no? Nami ang ginobra mo, tuod na sa, tsakto gid na sa. Si God mismo, no? Acceptable siya sa kay God. So hindi ni siya righteousness nga pareho lang sa tao nga ay buot na siya, ay maayo na siya, ay sakto na siya. Hindi siya sa tao lang nga level. Kuning righteousness nga ni even sa level gid ni God. Amo ning ipaklaro ya sila. Tiano na sa. Sige. So hambal diyo. Sa verse 10, and regarding righteousness, because I am going to the Father, and you no longer are going to see me. So amo ning ipaklaro ya sila about sa righteousness naman nga acceptable sa kay God. Kay nga man hambalya because sino si I? Si Jesus. I am going to the Father and you no longer are going to see me. Ano isang matabo diri? Di ba si Jesus? Ilansang sa cross, mapatay sa ilubong siya, tapos mabuhay sa liwat. Tapos magbuhay sa liwat, why pa sa diretso diyon sa langit, no? Nagminister pa sa gamay sa kalibutan, tapos dugay-dugay, nagbalik siya sa langit. Tiyan mo na diyon ang balya, I am going to the Father and you no longer are going to see me. So, medyo nita makita ay, no? Kaya mabalik siya sa Father. Sino ning Father? Ang God the Father nga ara sa langit. Now, para mas maintindihan ta pagid, in case lang wala ka sa background sa sa word ni God, wala ka masyado naintindihan dira. In the Gospels sa Matthew, Mark, Luke, John, many Jewish people did not believe in Jesus. So damo sa mga tawo nga way nagatuo, nagapati sa kay Jesus. And kay wise nagatuo gapati kay Jesus, ginaakusar na si Jesus nga si Jesus malain nga tawo, no? Sa piyak sang iyang mga miracles, mga power nga mag-ayo sa mga masakit, sa pag-cast out sa mga demonyo, ang iban gani gambal sila nga si Jesus. Gatrabaho na sa tungod sa gahom sang demonyo, no? Amo nang pagpatin sa iban. Tapos dugay-dugay si Jesus pagid ginlansang pag sa cross tungod sa mga tao nga reject sa iya. Pero tungod sina, many people thought God punished Jesus as a real bad man. Ti abin la tuod giman. Abin la tuod giman ila nga pagpati nga si Jesus, hindi siya tuod nga anak sang Dios. Kaysa ila pagpati, bata lang siya sang isa ka panday, sa isa ka carpenter, no? Dayon, ga-claim siya, gambal siya nga anak siya sang Dios. Ti sa ila, bisan paano iya nga gahom nga ipakita sila, pakalmahon niya ang panahon, ayuhon niya ang gamasakit, i-cast out niya ang mga demonyo. Wise lang pati kay Jesus, no? Especially ang mga leaders that time, sang Jewish people. Ti abin la si Jesus, si Jesus, tuod giman. Nga hindi sa tuod nga anak sang Diyos. Malain sa nga tawo. Manugpatalang siya sang aton nga mga pumuluyo. Sa aton nga mga podri, ginapatalang niya kita. Pero, but God raised Jesus from the dead. Ginbuhay sa liwat. And later on, welcomed Him back to heaven. Pagbalik ni Jesus sa langit, ginwelcome siya sang Father, no? Ginwelcome siya ni God. Showing everyone through the ministry of the Holy Spirit, ang Holy Spirit magapaintindi sila, that Jesus is truly God's righteous Son, just as He said. Siya gid man ang tutuod nga matarong nga anak sang Dios. Hagtuod gito pareho sang iya nga ginahambal. Hindi to siya scam. Hindi to siya
gapang scam, gapang into. Tutuod gito siya. Kay even ang God the Father, ginwelcome siya balik sa langit. In case lang why ka masyado idea sa kay God, si God di bala-balaan. Waay isang sala sa kay God. Hindi siya pwede mag-upod sa may sala. Nakaseparate si God. Pero, si Jesus, ginwelcome niya balik sa langit. Anong ginapakita sina? Nga si God, si Jesus is God's righteous Son, just as He said. Tuod man ang ginahambal sang bata ni sang panday. Nga siya, ang anak gid man sang Diyos. No? Siya gid man ang righteous, ang matarong, ang insakto, ang pure, ang approved sa kay God nga anak sang Diyos. Siya gid man. Nan. So, ang Holy Spirit, ipaintindi yan ni sa ila. He will show non-believers that they are wrong. And Jesus is truly the righteous Son of God, just as He said. So sa ilang time, amugin man ni, ang Holy Spirit mismo, maliban sa trabaho sa mga disipulo ni Jesus, nga magpaintindi sa mga tao, ang Holy Spirit man, magatrabaho man siya, kag ipaintindi yan ni, ipaklaro yan ni, sa mga tao nga waay nagtuo, waay nagpati sa kay Jesus. No? Amo nang bawo gina nga dumidyo may negative sa gawa nga dala, ang iya nga pagpaklaro, iya nga pag-convict, iya nga pag-rebuke. Kay tungod sini, ipakita agad si ila kung ano ang sala nga ila nga ginapatihan, ang sala nga ila ginapaminsar. Amo gini, amo ning trabaho sa Holy Spirit. Pero dako ang blessing sina kaya ipakita isimo kung ano gid ang kamatuoran gid, no? Bisan pa do seryoso ka gid, bisan ano ka gid ka decided kado ka isog sa gina-claim mo, ginapatihan mo, ang Holy Spirit ipaintindi gid simo. Klaro gid kung ano gid ang kamatuoran, especially parte sa kay Lord Jesus Christ. Amo na nga even sa subong bala nga mga subong bala nga mga modern na nga kalibutan, no? Damo sa mga goobra sa legal bala nga areas sang sa government, sa mga lawyers, sa mga attorney, no? Mga hindi sila una believer ni Jesus. Hindi sila una gapati kay Jesus. Pero maga-challenge sila, Sir, Ma'am, tun-i bala ang kabuhi ni Jesus. Di bala, grabe ka magano sa mga witness, grabe ka magano sa mga facts, sa mga ga-back up sa mga kaso sa mga tao. Tun-i ba si Jesus, be? Kung anong mahamba mo siya. Kung tutuod, gid man sang anak sang Diyos or hindi. Tapos kabalo ka mo, usual nga conclusion nila, magtuon sa sang word ni God, ay klaro gid si Jesus, tutuod gid. Why na sang question? Kasi si Jesus, grabe ang mga facts, no? F-A-C-T-S. Mga ga-back up siya, nga mga documents, kung sino siya, ano ginubra niya, ag sila naging believer ni Jesus. Mga atheist nga mga attorney, mga atheist nga mga lawyers. Tunan nila ang Bible, diaryo, klaro. Sila mismo gambal, waay sang rason nga hindi ta magtuo kay Jesus. Waay sang rason. Kaya nabakapan gid. And siyempre, ang Holy Spirit, gabulig nga mapaklaro sa ila. Mapaklaro sila ang kamatuoran about kay Jesus. And sila, kay tarong man nila utok, no, sa bulig sang Diyos, nagabilib sila sa kay Jesus. No? Una, medyo mahuyan sila kay sala sila mo. Nahan. Pero at least, napakita sila kung ano ang kamatuoran. Ang tutuod gid. Ang tutuod nga truth. No? Nahan. Now, third part na kita, about naman dayon ni sa judgment. So ano ganing una gina? About sa sin. Ano ang sin gani? Ang mga non-believers ni Jesus, waay nagtuo sa kay Jesus. Again naman, next dayon sa righteousness. Sino lang gid ang righteous? Ang anak sang Dios nga si Lord Jesus Christ, no? Tuod gyud man ang hiyambal. And subong naman about naman sa judgment, ang ipaklaro sang Holy Spirit sa ila, no? About naman judgment. Ano ni sang judgment? Hambas ang word ni God sa may verse 11. And regarding judgment, because the ruler of this world, si Satan, has been judged, no? Nahukman na ni siya. Tapos na.
Amon ni ang last nga ipakita sa ila, ipaklaro sa ila, i-convict ang Holy Spirit sa ila about sa judgment. Sino nga sa ila ni? Sa mga tawo nga nag-reject kay Lord Jesus Christ. Amon ni iya itudlo sila, ipaklaro sila nga si Satan, nga rulers niya kalibutan, ang gahari-hari sa niya kalibutan, ga leader-leader sa mga tao sa niya kalibutan, na-judge na siya. Na-judge na siya. Paano ito kahambang si Satan ni? Kay hambas ang word ni God sa John chapter 12 verse 31, "The time for judging this world has come when Satan, the ruler of this world, will be cast out." No? Na. So klaro gid ang rulers niya kalibutan sa mga tao niya kalibutan nga waga follow kay God, si Satan gid no. Laway man siya pamatian pero muning kamatuoran. Pero don't worry, hindi magkabalaka kay nga aman na-judge na ni siya. Na-judge na si Satan. Ihambalabi please matupad sa bunga time. Hindi magkabalaka, na-judge na si Satan. Nan. Hindi magkabalaka, hindi makulbaan, na-judge na si Satan, gin-judge na sa daan ni God. Question, paano ginkuha ni Jesus ang pag-rule o ang paghari-hari ni Satan sa mga tao? Paano yung ginkuha na? Kaya gin-judge siya na si Satan. Na-judge na daan. Paano ya? Sa Colossians 2, verse 14-15, ang balya, He canceled the record of the charges against us. Sino yung us? Mga believers ni Jesus. And took it away by nailing it to the cross, no? Gilansang na sa cross. Ang records ang aton nga mga sala, mga offenses kay God. Tapos verse 15, in this way, ari namin isa, basahan tayo tandungan, please. Ready? Go. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Na, I don't know, gin-destroy sa ni God, no? Ang mga spiritual rulers, ang mga authorities, mga leader sa aton, sa niya kalibutan, kanay Satan, iniya nga mga upod ng mga demonyo, no? Gin-disarm na sila. No? Why na sila power over sa mga believers ni Jesus? No? Why na sila power over? No? Naperdi na sila. And gipakita ni Jesus sa iya nga sacrifice sa may cross. Grabe ka lang inuba ni Jesus, no? So in that way, nakuha yan na ang authority, ang leadership sa mga demonyo, sa mga tao nga nagtuo kay Lord Jesus. Kasi ang tao, may option na. Pwede na sila maset free sa leadership ni Satan. Now, Aryo, bisan napakita na ni Jesus ang pagperdiya kay Satan, gapang into paman si Satan gyapon hasta subong. San-o pa matabo ang final nga judgment kay Satan. Sana matabo gani ang final nga judgment kay Satan. Sa mga nag-join sa Sunday School Ligad, na-learn yun no? Pagka pa sa Martin. Are, sa Revelation 20, verse 7 to 10, when the 1,000 years come to an end, or sa millennial reign, Jesus, Satan will be let out of his prison. Pag-oon Satan, no? Sa iyang kaging priso sa. He will go out to deceive the nations. Pag-oon sa, kaya ano pa? Doon kung sa ano pa, huling hirit ni Satan, no? Last trip na lang. Sa pagpag-into, no? Sa ano isa? Pagkatapos ang 1,000 years nga pag-reign ni Jesus sa millennium, then the devil, jump taga sa verse 10, then the devil who had deceived them, no? After yung pagpaintaw sila, was thrown into the fiery lake of burning sulfur, no? Itagbong na siya diri. Joining the beast and the false prophet, there they will be tormented day and night forever and ever. So, amo ni siya ang final nga judgment kakantuan ni Satan. After niya panginto, last na lang gid sa mga tao. Hanggang muni, sa dalom siniyo, aging tagbong ng Satan, ang judgment ng Satan, very interesting kasi dalom sini, si Satan, mga demonyo, may upod sila. Ano upod din lang itagbong dre? And I saw, verse 12 mayo, and I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. So
nagpresentar ang mga patay, no? Mga araw nagkaroon ng mga patay, ho. Dayon, and the dead were judged out of those things which were written in the book according to their works. So ginhukman sila. And the sea gave up the dead which were in it, no? Halin sa bisan ara pa sa ano, sa may dagat pagid. And death and hell delivered up the dead which were in them. So tara nga patay, ginpagwaan la, and they were judged every man according to their works, no? So this time, ang tara nga patay, ginpang present na kay God para sa ilang nga final nga judgment, no? Ano ni siya? And verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire, no? This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Anong busilingon? Itagbong si Satan, ang mga demonyo sa lake of fire. Amo nang final nila nga judgment. Pero why sila guys sa hanon dira? May upod sila. Ano ni? Ang mga tawo nga why nakita ang ilang nga mga ngalan sa book of life. Or simpleng istorya, ang waay nag-believe sa kay Lord Jesus Christ. Din sila pakadto sa lake of fire. Amo ni ang naintuan ni Satan, kag ang nagpainto man sa kay Satan. Dito sila dalon sa may lake of fire. So alin sa hell, alin sa kamatayon, sa separation kay God, itagbong po isa sa ila final nga lugar, amo ni ang lake of fire. So grabe kakalain, no? Imagine mo, init na. Ari imagine na ha? Init na, grabe na ang ginabatsag mo, upod mo pagid si Satanas, no? Pero why sa gas sinabad si mo? Gaupod man si mo, gro, ano, agwantas ang kainit. Nagasuffer, upod man siya dito. And, sa waay na ni siya sing katapusan, no? Amon ning final. Amon ning nga final nga destination nila. Ni Satan, sa mga demons, kag sa mga tao nga why nag-believe sa kay Lord Jesus Christ. Kaya nagpainto sila sa kay Satan. So, ano tabo na gani? After sang ato gani? After sang 1,000 nga years nga reign ni Jesus, no? Naan. So, anong busingon sa sang judgment? Nga ipakita sa Holy Spirit sa ila, He will rebuke or show the non-believers about the coming judgment for Satan, fallen angels, and all non-believers of Jesus. Amo ni ang ipakitsindi sa Holy Spirit sa mga tao nga waay nagatuo kay Jesus. So grabe gali, no? Busy naman galing Holy Spirit sa pagpaitsindi sa mga hindi tumuloon ni Jesus. Na question lang, di ba wise laga to kay Jesus? Ti ginakontra pa nila si Jesus. Maybe iban sa to ga-wonder, ti nga ginabuligang isla ni Lord how? Naga-reject na sila kay Lord, no? Hindi na sila mapati. Nga sige, gapon, nga may amugin ni nga ministry. Nga may amugin ni nga trabaho ang Holy Spirit sa ilahaw. Nga aman, ang basang word ni God, He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance, no? Hindi ba gusto si God? Si God, grabe, diya love sa imog sa akon, nagsatanan nga tao sa kalibutan. Nga bisan, grabe ang pag-reject kay God, sige, gyapon niya pagtrabaho, may ara sa sang long suffering. Sa paghatag sa imo sang mercy, sa paghatag sa akon sang iya grasya, sa paghatag sa aton sang tsansa, nga tani, makatarpangod ta. And kita, tani, maka-repent, maka-change ang aton nga mind about sa kay God. Kay may ara sang palaaboton nga judgment. Kag hindi ni siya sadya, hindi ni siya happy-happy, hindi ni siya relaxing, hindi ni siya at peace. Di ba ginambas ang iban? Kung may patay sila family, ang usual nila ginhambal, nagpahuway na siya. Nakabati ka mo na? Nagpahuway na si uncle, nagpahuway na si tatay, si nanay. Pero ano ang kamotoran? Kung ina nga tawo, why siya nagtuo kay Lord Jesus Christ? Why siya gapahuway? Nagaantos siya.
Nagaantos siya. Pero don't worry, in case man nga may mga nag-una ka na sa imo, nga mga family members mo, don't worry, basi voice la kabati sang gospel. Hindi. Hindi gina sila paguntatan sang Diyos. Hindi sila pag-allow sang Diyos nga mapatay hasta nga maintindihan lang, maklaruhan nila ang kamatuoran kay Jesus. Hindi na sila paguntatan sang Diyos. Kaya ara ang Holy Spirit nga magtrabaho sa ila. Maliban sa imo pag-share sa ila, ang Holy Spirit ga istoryaman sa ila. O galing, depende sa ila kung mapati sila, ma-repent sila, ma-change na sa ilang mind, ha magtuo kay Jesus. Depende na galing sa ila. Nahan. By the way, nakita nyo ligad ang medyo ka-trending nga hambal kanday Vice Ganda about sa sa impyerno. Hambal nila sa ila istorya sa matutong nga programa, basta Showtime, basta salaman ko. Hambal ni Vice Ganda, nabatayan ko sa una, nga ang hindi ka kuno mag-inagi, hindi ka maging bakla, hindi ka maging homosexual, kaya nga mapaimpyerno ang mga bakla. Hambal ya, 19 pa to? Subong 2026 na. Ikaw muna, damo na agi sa Damo na agi sa impyerno. Linga sa damo nga agi sa impyerno. Siguro ang impyerno may misgay na. Grabe ro ka ang impyerno sa jagro ay. Hambal ya pagid. Si Satan siguro, tungkol sa damo nga agi, nag-transgender, nagro si Satan ay, no? Tungkol sa damo nga agi sa impyerno. Gakinadawanay sila. Klaro gid. Nga waay lang naintindihan. Ang ginatawag nga coming nga judgment ni God. Or, maybe, waay nila ginapatihan ang ginahambal sa puno ng Diyos, ang ginahambal sa Holy Spirit sa ila, gina-reject lang nila, ang gina-reject, ginakadlaw-kadlawan. I don't know kung anong iyang motive kung ginambay ito. Pero hopefully, someday, sila, mga talupangod man sila sa truth. And sila someday man, makarepent and makabelieve man kay Lord Jesus Christ in case natutuod ang ilang ginahambal. So now, natalo na natin ang sin, righteousness, and judgment. And sa New Living Translation, medyo yung pahapos nila, hambayabla. Basta ang tatanan, please ha? Kaya doon yung paklaro sa New Living Translation. Verse 8, and when, everybody, ready? And when, ready, read. And when He comes, He will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. The world's sin is that it refuses to believe in me or in Jesus. Righteousness is available because I go to the Father and you will see me no more. Judgment will come because the ruler of this world has already been judged. So, ano ang kabilugan ng ministry sa Holy Spirit sa mga non-believers according sa John 16:8-11? The Holy Spirit's ministry to non-believers of Jesus, ang brahon niya, He will rebuke or He will show them their sin of unbelief sa kay Jesus, God's righteousness or righteousness ni Christ, nga amon lang gid ang makasave sila sa coming judgment, no? Nahan. So, I hope maging klaro sa aton and makahatag sa aton sang comfort nga hindi kita magsigi worry. Bisan pa may mga persecution, may kabudlayan sa pag-share sa gospel ni Jesus sa iban. Maybe iban sa inyo, asa subong, grabe na pray nyo sa inyo mga pariente. Pero kung mag-share ka mo sa kay Jesus sa ila, ginakadlawan lang kamo, ginasuyaan lang kamo, ginauntat niya storya, gina-change topic, no? Kung ano man da, don't worry. Kasi nga mga katabo, because the Holy Spirit is at work. Ang katrabaho ka, ang katrabaho man ang Holy Spirit sa ila. Pero, hindi mo ni sa rason na hindi na ta magsige, share sang gospel sa ila. Okay? Padayon tagyapon share sang gospel sa ila, padayon tagyapon pray, nga tayo sila ma-save. Padayon ta effort, nga magtudlo sa sang word ni God.
Kaya basta kita magamit sa Holy Spirit nga makatalapangod man sila. Pero kung hindi gid man, don't worry man gyapon. Kung layo ka na sa ila, ara sa Iloilo, sa ibang parte ng kalibutan, layo ka sa ila, don't worry. Ang Holy Spirit, gatrabaho man sa ila. Kung di akalabot, mag-video call sa ila, hindi sila makontak, kaya wala sila sa paksi mo, hindi sila gusto matis ang word ni God, don't worry. Ang Holy Spirit, nagatrabaho man sa ila. Bisan pa sila persecute sa imo. No? Yan. Sige. Second part na kita. Second part. Ano naman niya ang ministry o ang trabaho sang balaan ng Espiritu sang Diyos sa mga tumuluo ni Jesus? Ano naman niya trabaho? Ano naman niya obrahon niya sa aton? Ari, hambas ang word ni God. Verse 12, basahan tapos dungan. Ready? Go. There is so much more I want to tell you, but you cannot bear it now or can't bear it now. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. Ano batian niya? He will tell you about the future. So may assignment man diri ang Holy Spirit para sa mga believers ni Jesus. Ano yung obrahon niya sa mga believers ni Jesus? Una, ganun ba yaw? He will guide you into all truth. Ano nisa ang all truth? Wala sa iban pa kundi ang word ni God. No? Hambas ang word ni God sa mga nakamemorize ang John 17:17. Sanctify them with your truth. Thy word is truth. Ang pulong sang Diyos, amo ni sa ang kamatuoran. No? So, i-guide kita dira, giyahan kita sang balaang Espiritu sang Diyos, sa mga tumuluo sang Diyos, giyahan niya kita sa sa pulong sang Diyos. Sa iya nga paggiya, tanawa mo, He will not speak on His own. Kanya-kanya lang, hindi, but will tell you what He has heard. Kung ano ang iya nga nabatian, amo man ang iya ihambal sa imo, kag sa akon, nga nagtuo na kay Jesus as we continue sa pagpamalandong, sa pag-study sa word ni God. No? Ang Holy Spirit magabulig sa aton. That's why sa aton kapag pray, kada wali, kada mati sa word ni God, Holy Spirit buligi kami. Kaya ang Holy Spirit, amo ni brahon niya, i-guide niya kita sa saniya kamatuoran. Ano isa? Sa word ni God. Dayon, itanamot ni karon kung ano nabatian niya, dinhalin ang nabatian niya. Pero next day, He will tell you about the future. Even ang matabo sa future, sino mahambal ako, no? Ang Holy Spirit man. Grabe, no? Sa mga movie, sa mga pelikula, sa mga movies, gusto gid sang tawo mabalaan kung ano ang ara sa future. Gusto gid niya ba, ano matabo sa 3 years from now, 6 years from now? Ano matabo sa akong negosyo, sa akong nga family, sa akong nga kabuhi, sa amon nation? Ano matabo? Ano matabo sa kalibutan? No? Damo gid nga handom mo nga tawo. Pero you know what? Sa word ni God, 2,000 years ago, gisulat na, may ara sa may magpaintindi sa inyo, magpakita sa inyo kung ano ang matabo sa future. Ag sa aton niya nga time, we praise the Lord, kay nahambal na ni. Nasulat na. Di na makita? Sa isa, ka-best-selling book sa balugang kalibutan, nga grabe na katigula nga libro, amo ni ang Bible. Ag subong nga time kay modern na, pwede na ma-download, no? For Android and iOS. Anytime, anywhere. Pwede mo na mabasa. Ano matabo sa future man? And sa mga nag-join sa inyo ligad sa Sunday School, pagka pa sa Martin, no? Natanaw nyo na, anong plano ni Lord sa future? Ano matabo sa kalibutan? Ano matabo sa aton? Ano matabo sa tao? Ara ta na ni sa Denbe. Mostly, ara sa my book of Revelation, no? Nahan. So, person na mo, brasa na, ang Holy Spirit, amo ni guide niya sila. And itudloan niya sila, parte diri, no? Grabe, no?
o sa aton nga mga Christians, kung ginabasa mo lang ang word ni God, actually, grabe gid ang imo nga advantage. Grabe gid ang imo nga privilege. Nga bisan kita, mga normal ang mga tao, dugay mapatay naman kita, pero balaan tang matabo sa future. Grabe no? Arat lang sa word ni God. And tungod na siya, kung maintindihan natin, tungod na siya sa ministry, sa trabaho sang Holy Spirit or Spirit of Truth. No? And namin yung term niya ginambutang, no? The Spirit of Truth. Hindi agad niya mag-worry, hindi ka magkabalaka, nga basi sala ang iya itudlo sa imo. Hindi. Tuod gid niya ang itudlo niya sa imo. Hay kung anong ihambal sa imo, nabatian niya lang ni. Tanawon na ikaw kung nabatian. Pero as of now, anong na-mention ni? Anong ministry sa Holy Spirit? Sa kabilugan ng mga Christian, sa mga believer ni God, generally, He will guide or teach and remind the believers about the truth or God's Word. Itudluan niya sila diri. Ipaintindiya sa ila. Kaya ang bagay sa Word ni God, sa John chapter 14, verse 26, but the Helper. Sinong Helper? The Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He will teach you all things and remind you of all that I said to you. Ano ning all things, so? Inang pangambal tayo ni Jesus, no? In short, word ni God gyapon. So, mo nga brohon sa Holy Spirit sa aton. Siya maga-help sa aton. Nga may tsindihan ta, hagma dumduman ta ang word ni God. No? So, grabe ka importante ang trabaho sa Holy Spirit sa aton. Pero, hindi lang muna siya. Number 2 pagid, nga po sa lingon sini, ari na, amon sa ang trailer. The Holy Spirit will guide chosen men to write the New Testament. So bali, hindi lang sila pagpabasahon lang sa pulong sang Diyos. Kay that time, hindi pa kompleto ang Bible, no? Old Testament pa lang mostly. Why pa ang iban nga parts ng Bible? For this time, sa paghambal ni Jesus sa may John chapter 16:13, ano na siya? Trailer na. Habang gastoyas sa mga disciples niya, imagine na, sa mga example lang, isa ka sa mga 11 disciples ni Jesus. Gastoyahanay ka mo. Hambal ni Jesus sa inyo, mag-abot ang Holy Spirit, tudloan niya kamo, giyahan niya kamo sa truth. Even ang matabo sa future, ihambal sa inyo. Ano na sa gali? Trailer na nga sila, iban sa ila, masulat sang New Testament. Iban sa mga disciple ni Jesus, unsi sila, iban sa ila, gamiton sa Holy Spirit nga magsulat sang New Testament. No? Sang next nga part, sang Bible, sang Scripture. Sino maghuna-huna sa ila, nga sila, iban sa ila gamiton, sang Holy Spirit sa pagsulat, sang Word ni God. Na-imagine ni ha? Isa sila sa mga gabasa sang gisulat ni Moses, ni David, kung sino pa nga mga writers ni God sa Old Testament. Ang sila, why sila ga-imagine? Why sila ga-huna-huna nga sila man gamiton sa sang Diyos nga magsulat man sang second part sang Bible. Now, hedo daw pa time ta. Sino sa mga disciples ni Jesus, ariya? Sa mga original disciples ni Jesus, sino ang gingamit sang Holy Spirit nga magsulat sang New Testament books? Luton ko ha? Sino ang madumduman mo nga original nga disciples ni Jesus, sa 11 disciples, ang gingamit ni God nga magsulat sa New Testament? Una gid si patyon na. Una gid si Matthew. No? Grabe no? Isa ka korap nga tawo, ginbago sang Dios, no? Tapos gingamit pa sa pagsulat sa New Testament. Next, sino paged? Si John, no? Si John na kasi Mark, ag si Luke, hindi sila original nga disciple ni Jesus. Si John, no? Nan. Sino paged next? Si Peter. Nan. Sino paged next?
Si? Si James? Hindi. Si James, half-brother na yan ni Jesus. Hindi na saya ang disciple ni Jesus. Sino pa, Ged? Si Jude? Hindi. Half-brother po na ni Jesus. So, tatlo lang, Ged. Si Matthew, si John, kag si Peter. Tama ba ang pagkakintindi ko, pagkadumdum ko? Nan. Out of 11, sa mga original nga disciple ni Jesus, out of 11, tatlo sa mga naistorya ni Jesus, gingamit sa Holy Spirit nga magsulat sa New Testament. Grabe, no? Why gis lang una that time? That time, bro, hindi masyado sa ambal ni Jesus. Oo, Lord, oo. Pero kadugay gali, gingamit sa Holy Spirit nga magsulat sa New Testament. Grabe, no? Nan. So, the Holy Spirit will guide chosen men to write the New Testament. In the boundary, mga disciples gid ni Jesus. Ito na makita, 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 10. Ari, isa sa mga next na nga disciple ni Jesus. 1 Corinthians 2, verse 9 to 10. That is, so yung gambal ni si Apostle Paul, that is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Ano po ngayon ni? But it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. No? Grabe, no? Arya, grabe pa ganyan yung experience niya. Kasi una niya, siya pamatay sa mga, pamatay niya sa mga follower ni Jesus. Tapos bago siya ni Jesus, no? Tapos gamit siya ni Jesus, nga isaman siya sa i-reveal man sa iya ang mga sikreto ni God. I-reveal sa iya sang Holy Spirit. And isa sa mga gamit ni God nga magsulat man sang dudamo-damo nga parts sang New Testament, no? Umpol kanay Matthew, kanay Peter, kanay John, the rest sa mga writers sang New Testament, naging gamit sang Holy Spirit, no? It was to us. Now, pwede pa ni bala subong? Ngay may nasuguon ka sa Holy Spirit nga magsulat sang another pa nga part sa New Testament? Pwede pa? In case man nga gusto man nga tani, isaman ko sa gamiton sa Holy Spirit magsulat sa New Testament pa? Bunami man na taning handom, no? O galing kay tapos na ang revelation ni God. Tapos na ang iya nga pagpasulat kay kompleto na. Kompleto na ang word ni God. And before that, gamay lang nga process kung paano si God magstorya, kung paano siya magpasulat sa iya pulong sa mga tao ang gamit sa Holy Spirit. Hamba sa 2 Peter, verse 1, 20-21. Basta tapos dungan, namin siya. Knowing this first, ready, go. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. No? Ang ini nga mga tao, mga holy men of God, nagahambal sila habang ginamove sila sang Holy Spirit. Tiyamba mo, wala mas kasulat ta? Iban sila, habang gahambal sila, ginapasulat sa ni Lord. Habang ginapahambal sila, gina-reveal sa Holy Spirit, ang word ni God, gahambal sila, kag nagasulat sila. Pero, kung sadihan mo, ang ilang nga obra, iban sa ila, may arasang ginatawag nga gagamit sila sa mga scribe. Ano gani ang scribe? May website na subungan mo na, about sa sulat-sulat. Ang mga scribe sa una, ang muna silang taga-sulat, gid, no? Kung saan pa mga legit nga gasulat sang word ni God, no? Nami ilaagi, no? Nami agi nila, doon di kinkures ang manok. Nami lagi. Iban sila, nga ginagamit ni God, sa gin-reveal sa Holy Spirit ang word ni God, gagamit sa scribe. Basi gro, hindi nami lagi, no? Depende man sila. Pero mo nila gamit sa iban, gagamit sa scribe. Kanday Paul, kanday Peter, may mga amunin sila, no? Gamit sa mga taga-sulat.
sa ginahabas ang word ni God habang sila naga-dikta sa ining nga tagasulat. Makita yun na, no? As we read pa dayon sa New Testament. Iban siguro sa inyo nakita yun na. May ginagamit sila nga writers, pagid, nga magsulat in behalf sa ila, pagid, no? So now, ari naman niya, ang warning ni God, very interesting, kay ginsulat gini sa last part sang Bible, no? Last part nga book sang New Testament. Hambalya, and I solemnly declare to everyone who hears the words of prophecy written in this book, if anyone adds anything to what is written here, God will add to that person the plagues described in this book, no? So kung dugangan mo ang word ni God subong, idugang yaman si mo ang mga ano ni kayo sa Ilonggo, mga salot, mga halit sa aton nga ginescribe sa Book of Revelation, no? So simpleng istorya, may negative nga consequence kung dugangan nimo ang word ni God, no? Kay kompleto na gani. And if anyone removes any of the words from this book of prophecy, God will remove that person's share in the tree of life and in the holy city that are described in this book. Hindi nami ang matabo sa tawo nga magdugang or magbuhin sa ginsulat sang word ni God. Hindi nami ang matabo siya. Alam mo sulingon sa ni? Kay kompleto na ang word ni God, bisan gusto matani nga makita gamiton mas ang spirit nga magsulat sa ibang nga parte ng Bible. Nami matani no? Pero galing kay tapos na ang Bible. Kompleto na. No need na dugangan, no need pagid buhinan. Kaya muna ni ang word ni God, no? Nang kabalo ko iban sinyo, balaan nyo ni. Pero in case nasa mga baguhanon, kung may pakabalo, amo ni ang papaintindi man sa word ni God. Hindi na pagdugangan or buhinan ang word ni God. Now, natapos na naton ang trabaho sa Spirit sa mga non-believers, pati sa mga believers ni Jesus. This time, last lang gid. Ang goal, ang purpose sang iya pagtrabaho sa mga non-believers and believers. He will bring me glory by telling you whatever He receives from me. Sorry now, di niya ginanabatian ang iya idikta sa mga tumuloon ni Jesus. Idikta ni sa Holy Spirit sa mga tumuloon ni Jesus. Pero nabatian niya lang ni sa by telling you whatever He receives from me. Sino si me? Si Jesus gyapon. All that belongs to the Father is mine. This is why I said the Spirit will tell you whatever He receives from me. So this time, makita mo man, kanami, isang trabaho, isang harmony, isang teamwork, isang God the Father, God the Son, and ang Holy Spirit, no? Hagini, halin sa Father, ang mensahe, pakadto sa Son, pakadto sa Holy Spirit, amon niyang iitudlo sa mga believers ni Jesus. So hindi ka mag-worry, nga basi sala ang itudlo sa Holy Spirit, hindi. Initanan, halin gid sa God the Father, sa kay Jesus, and deliver yasimo. So namin gid. Pero initanan, again, para nagyapon sa glory ni Jesus, sa glory ni God. Hindi niya siya pare sa glory lang naton. Hindi para sa glory sang church, para sa glory ni God gyapon ni ang trabaho sang Holy Spirit. So, all in all, ang trabaho sa Holy Spirit sa mga believers ni Jesus, He will guide, He will teach or remind them about God's Word and use some to write the New Testament all for the glory of Jesus. No? Ang muning trabaho sa Holy Spirit. And namin gid. That's why, when persecution comes, don't worry, the Holy Spirit is at work. Storya lang gamay. Kaya malapit lang matapos. Ligad, ambot sino sa inyo nakabate or nakatanaw sa isa ka social media nga influencer nga tudlo sang word ni God nga si Tetelestai. Ang lalaki na doon chiko, no? Ang iya story interview sa ni Tony Gonzaga, no? Sa Tony Talks. Ang nastoyan na isla nung life story niya. Before siya naging Christian, grabe siya ka palahubog, no? Grabe siya ka palahubog. Dayon,
Later on, amat-amat, nakabatis sa gospel, amat-amat, gan-change na ulit kabuhi. Hasta nga, linya, what if i-share ko ang word ni God, ang gospel ni Jesus sa may social media? Kaysa una, ganiya, ginobra, mga pahubog nila nga mga adventures, no? Mga inom-inom lang adventures, ang mga gina-post niya. Linya, subong kayo naging pag-una ko sa Diyos, why not i-share ko ang word ni God? Linya, namin negro. Linya, sang ginpost siya ng word ni God, gitulos ng word ni God, nakibot siya, kaya nagdamo iya basher. Nagdamo ang kontra siya. Tapos lang niya, one time, or damo nga mga best, ginanugid siya, gina-threat, may death threat siya. Nga patsyon siya, kung sigihon mo na lang niya, sing sa mga tao, comment siya, kung sigihon mo pag-share sa word ni God, patsyon ka namon. May isa pa yung balya, kung sigihon mo na, kung makita ta ka, sunugon ta ka. Grabe ang experience, kibot siya. Sling niya, sang gapubog sa una, tawahay pa ito kabuhi ka mo. Pasubong kayo gapos ko sa word ni God, may mga mo ni gali. Pero na-comfort man siya, kaya nabasahin man sa word ni God. Oh. Kanaya pasupo ka nila, ginatsuputi, no? Suffer man sa kay Jesus. Pero, ang point is, nga, ang persecution, very real gid siya. Tutuod gid siya. Especially kung committed ka sa pag-follow kay Jesus. Tutuod gid ang persecution, no? Sa trabaho, sa eskwelahan, sa mga barkada. Tutuod gid. Bisan sa social media, tutuod gid. Pero, sa sinitanan, don't worry, kayo po dira, gatrabaho man ang Holy Spirit. Amo na sabong, si Tita Lastay, upod sa mga iban pa nga mga Christian nga influencers sa social media, sige-sige, ano? Sige-sige lang pag siya sang gospel. May isa ligad, shutdown na sa TikTok i-account, no? Ban na siya sa TikTok. Kaya tungod nga gina-expose niya ang mga sala nga pagtudlo sa word ni God, no? Ban siya sa TikTok, do pila ka do isak semana, siguro wayay. Pero nabalik mo sa diyon, hambalang mo sa TikTok, no? Ang rason ko no kay ga-impersonate siya. Yeah. Pero nabawi yung maniya account, nabalik naman, no? So, persecution, tutuod gid, no? Bisan sa social media, ay, tutuod gid. Pero don't worry, kahit the Holy Spirit is at work gyapon, no? Sa kabuhi sa mga unbelievers, pati man sa mga believers ni God, para sa glory ni God. So, ano ganun, review na lang, anong trabaho sa Holy Spirit sa mga non-believers? Itudloan sila, ipaintindi sila, ang ilasala about unbelief sa kay Jesus, ang righteousness ni God or righteousness ni Jesus, nga makasave sila sa upcoming judgment, nga tutuod gid. Obrahon gini sa Holy Spirit sila. And next man, sa mga believers, He will guide or teach and remind mga believers ni Jesus about God's Word and use some to write the New Testament. All for Christ's glory. Now, so dahil nga storya sa mga Ilonggo, ti ano labot ko dara, no? Amo ni. What is it for us? Now, if you are truly a believer in Jesus, do you let the Holy Spirit guide you, teach you, and remind you of God's Word every day? Ginatugutan mo bala, kung ikaw subong, tumuluo ni Jesus, even nga dyan online, if tumuluo ka ni Jesus, if believer ka ni Jesus, ginaalaw mo bala, ginatugutan mo bala, nga ang Holy Spirit mag-guide sa imo, magatudlo sa imo, and mag-remind sa imo parte sa Word ni God? Sa diretso nga yung istorya, kamusta imo nga Bible reading? Kamusta imo nga pag-apply sa Word ni God? Hagina, subong adlaw, ara sa may Book of Acts, no? Aton nga synchronized Bible reading. And hopefully, sa aton din nga mga members ng Calvary Church, no? Gina-avail ninyo ang privilege nga mag-guide, matudloan, ma-remind pag sa Holy Spirit sa Word ni God every day. Pero sa amo nga pamangkot, kung may honest ka be, ano ya imo nga sabat? May naminami nga ministry ang Holy Spirit sa aton. Agpara ni sa aton kayuhan, ma-bless kita, and maging blessing kita sa mga tao. Gina-avail mo bala ang ining privilege, ining ministry sa Holy Spirit? Or,
Do pareho ka man sa iban nga way mo ganing nisapak. Hopefully, mga kapatid, if today, imo sabat is no. I hope maintindihan mo, grabe kung ano ka importante, ang ginaobras ni Holy Spirit sa imo kabuhi. And ano ka grabe ka importante, ang resulta sa word ni God sa imo kabuhi. And today, si God gahatag sa imo sang message of chance. Hindi isa message nga, ate, why ka na chance? Why na? Hindi. Gahatag sa subong sa message, ang opportunity sa imo, pwede ka pa kasugod, subong. Kung sa una na pabayaan mo ang word ni God, agsubong nga adlaw, naintindihan mo, ay, amo naglika nami ang pulong sang Diyos. Mabalaan mo kung anong sa future, mabalaan mo parte sa kay God, mabalaan mo parte sa akon, kung ano kita, anong kamaturan sa aton. Amo naglika nami. And today na-realize, naging pa-realize ng Holy Spirit sa mo, hindi pa ulihi ang tanan para mabasa mo. Iban, usual, kung medyo may edad na, ginambal, TJ, hindi no kabasa sa pulong sang Diyos, Jep. Kaya gamay, tama sang sa pulong sang Diyos. Sa Bible, gamay. Hamba sa mga Pinoy, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Sa cellphone, subong, pwede ka download Bible, and pag gusto ka, Zoom mo, no? Pag gusto ka padako sa nitra, no? Nga makita mo, gid, ang word ni God. Waay kita masyado, rason gid kay God, nga hindi ta nabasa sa pulong sang Diyos mo. Available pa siya sa Ilonggo pagid sa Hiligaynon nga mga nga words. Waay kita sang rason nga hindi kita basa sang word ni God. Anytime, anywhere, bisan burnout, kung mayara ka cellphone, mabasa mo siya. Dako-dako pang litra. No? Pwede ka ka-start nga ma-avail mo ang pag-guide, ang pag-teach ng Holy Spirit sa imo, pag-remind mo sa word ni God. And pwede ka start sa imo kwarto karon. Sa imo balay karon. Start ka basa sa word ni God. Kinami-nami ni pulong ni sang Dios. Pamati bala pulong or word ni God. Gapati ka bala nga word ni God importante. Tuod, blessing sa para sa imo, sa imo family. Gapati man na. Start karon basaha bala. Kay makita mo gid kung ano ka nami ang word ni God. Kung ari ka naman niya, mo sabat is yes. Praise the Lord. Padayon na nga i-allow ang Holy Spirit yung magtrabaho sa mga kabuhi. Magtudlo, mag-guide, mag-remind sa mo part sa word ni God. Padayon na asa. Hindi mag-untat. No? Padayon. And sigurado, gid, naging blessing, ginisi mo, and naging blessing ka man sa mga tao. Pero, sa piyakman, if you are not a true Jesus believer, kagari ka sabong, may bigay ka online, o rari ka man sabong, ang question is, will you continue to reject Jesus so that you will experience the coming eternal judgment from God? Or will you now repent and accept God's free gift of salvation and the Holy Spirit's daily guidance by accepting Jesus as the only Lord and Savior of your life? Yes or no? Balikan ni karon, as of now, ang aton lang reflection, what will you commit to God to stop and start doing in response to today's message? And to whom does God want you to share this message this week? Let's all stand, please. Let's all stand, please. I don't know kung paano nag-speak si Lord sa imo sa bunga time sa trabaho sang Holy Spirit. Pero hopefully, naging klaro ni Simo. And kung maginastorya si God sa imo this time, kaya mo i-adjust sa imong schedule, sa imong lifestyle, sa imong calendar, sa imong mga priorities. Hopefully, hindi mo subong pagpatigahon ni mo heart. And i-avail ni mo ang trabaho sa Holy Spirit sa imo kabuhi bilang follower, bilang believer ni Jesus. Hindi pa ulihang tanan. Pwede ka pa start. Subong. Istorya na kay Lord. Or basta ari ka man subong time faithful agid na follower ni Jesus. Asa subong gasigi agid, gatinguha agid. Nga bisan ano ka kapoy, bisan ano ka busy, ginagaan mo gid simpo ang pulong sang Dios. Gina-allow mo gid ang Holy Spirit nga mag-remind, magtudlo sa imo, mag-guide sa imo. Pasalamati ang Holy Spirit, pasalamati si God sa iya trabaho sa imo. At mga bulig siya ang mapadayon mo na. And habang kadukoy niyo ulo, gapiyong yung mata,
Basta may ari man subong sa mga time, upo naton online, or basta ari man subong sa aton diri. And maybe this time, hindi kaya sure kung may ara ka sang relationship kay God. Hindi kaya sure kung mapalangit ka. Hindi ka sure kung may Holy Spirit ka. Inatan nga mga pangkutanon nga sabat na Jesus sa cross. And siya, napatay siya, ginlubong siya, nabuhay siya liwat para maghatag sa itong sa kabuhi ng magkatapusan, magpatawad sa itong mga sala, maghatag sa itong sa kalawasan, sa impyerno, mag-erase sa itong mga sala. And upod man dira, maghatag sa itong sa Holy Spirit, nga magtudlo, mga guide, and mag-remind sa aton. If ari ka subong, and gusto man, mabato na ina, pwede ka pray, sang simple lang nga prayer, do pareho lang sini. Lord Jesus, subong nga aga, naintindihan ko imong word. Salamat gid Holy Spirit sa pagpaintindi sa akon. Subong, ga desisyon ako, nga magtuo kay Kristo, nga siya na akon nga Ginoo, akon nga Master, akon nga manluwas. Salamat gid sa imong sacrifice sa cross. Napatay ka, nalubong ka, nabuhay ka liwat, para magluwas sa akon. And today, please, sulod ka sa akong kabuhi. Holy Spirit, sulod ka sa akong kabuhi. And ikaw mga bag-o sa akon, mga giya sa akon. Buligi ako sa akong kabuhi. Kung inaan naging prayer ni mo sa buong time, and nag-join ka online, pwede ka comment below. And gusto namon mag-contact sa iyo man. If ari ka man diri, luwag man namon nga mag-stoya sa mo afterwards. I-approach namin, please. For the rest of us, mag-pray kita. Father in heaven, ang tanang glory, ang tanang honor, ang tanang praises, ang tanang thanksgiving, sa imo lang gid. Salamat kay Lord God, nga grabe gid imo nga plano. Truly, ikaw gid ang Dios in control sa tanan-tanan. Ikaw ang grabe kaalam nga Dios. Very wise ikaw, and ikaw nga Dios nga all-powerful gid. Even sa Satan, why sure nakaperde si imo? Kundi before pa mag-start ni tanan, ikaw Lord God may plano nga perfect, may plano nga pure, may plano gid nga maayo, good. And it's all good. Truly, ikaw nga Diyos namon maayo gid. Kay sa piyak sang Satan, sang adversary, sang nagakontra sa imo. And kami, tungod sa amon nga pagkamakasala, nagkontra mami Lord sa imo. Salamat gid sa gift of salvation. Salamat sa sacrifice ni Jesus sa cross. Nga sa una, ginahambal lang sa imo propeta. Pero sa subong Ginoo, sa amon, ginilook back na namon sa imo word. And sa Holy Spirit nga ministry, naintindihan Lord namon today, ari kami katipon sa pag-worship sa imo. Salamat gid Lord God. Lord God, I pray nga tani, ikaw pa tayo mga bulig sa mga faithful ni mo, Lord, nga mga followers. Help them, Lord, nga hindi magkakapoy, kundi mag-finish strong sa race against set word sila. And help them, Lord, para maging godly ni mo example sa amon, Lord, nga sunod. Help them padayon, help them, Lord, nga hindi ma-discourage. Ma-bless ta sa imong word and maging blessings na padayon sa mga people sa ila palibot. And in case man di sa amon, Lord God, subong nga time, may ara nga subong pa lang din nakarealize, subong pa lang nakahumble siya heart, and naintindihan niya ni Holy Spirit, salamat kid sa imong trabaho. And please help, padam sila i-guide, i-protection mo sila sa hindi insakto Ginoo nga mga pagtudlo sa imo. Hindi insakto nga pagtudlo sa imong word. Kundi makita, Lord, nila ang truth, kid. And thank you in advance nga imo ni promise, Lord God, pag si Holy Spirit, nga itudlo mo sa mo ni mo kamatuoran. And help ang Calvary Church. Tanan di, Lord God, nga mga believers ni mo, even nga join subong online, even sa mga bisita subong, nga tani, padayon, Lord, naon ma-enjoy ang privilege nga makabasa sa iyong pulong, magiyahan nimo, matudloan nimo, makoreksyonan nimo, para hindi kami maging victim ni Satan sa iya nga pagpanginto. And hindi, Lord, namon maguba amon kabuhi, hindi, Lord, namon maguba amon nga mga pamilya, and even ang mga relationships man namon. Ginakomit, Lord, namon tansimo, even man, Lord God, sa mga tao, sa bunga time, na nagsurrender sila kabuhi, Lord, simo, yung kilala ka nila si Lord Jesus Christ, ilang ginawa mga luwas. Please guide them, Lord, sa churches, sa mga tao, nga tudlo gid sa imong kamatuoran. Buligi sila, please. And please bless pa tayo ng Calvary Church nga hindi lang mag-exist,
kundi magpadayon gid nga magkabuhi nga filled gid sa Holy Spirit nimo para ma-accomplish Lord namon ang imo purpose, imo nga mission para sa amon diri sa Buena Vista and beyond. At ang glory sa liwat, at ang praise sa imo lang gid. These are pray in Jesus' name. Amen. Salamat gid. God bless you tanan, and God bless you and your family. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame, and a love that old cross, where the dearest and best for a world of lost. See